Good morning sa inyo. Papakilala muna ako. Ako nga pala si Kim Brando Castillo. I've been working here in dairy farm for almost 6 years. I came here 2019. So, medyo matagal-tagal ko na rin ginagawa itong trabaho to. So, and tara samahan niyo ako na itutur ko kayo sa aming dairy farm na pinagkatrabahoan ko. And papakita ko sa inyo ang mga usual tasks na ginagawa ng most dairy farmers here in New Zealand. Disclaimer lang, hindi lahat ng dairy farm dito is pare-parehas ng system. So, merong ibang farm na ibang system nila. So, disclaimer lang na hindi lahat ng papakita ko is ginagawa sa ibang farm. Okay? So, we milk 750 cows here in this farm. So, in a 54 bale rotary. So, tara, samahan niyo ako. Papakita ko sa inyo ang mga usual na ginagawa. So, hope ma-enjoy niyo yung vlog. And keep watching, guys. This is my first vlog, so medyo shy type ko sa camera, kaya yun lang, laban na. Let's go! Dito na tayo sa shed. Unang gagawin natin sa umaga bago mag-start ng milking is lilinisan natin yung vat. We call it vat wash. So, yeah, papakita ko sa inyo kung paano gawin ang vat wash sa aming farm. Kaya, keep watching, guys. Every summer we have fun. Every summer we can. Every summer we are surfing around until the sun goes down. Everybody's gonna wild. Everybody's gonna be so young. All the beautiful girls are found. Carrying the circles around. Feeling the car we are going fast. I can't wait to start my cars. Can't really your fatigue. Can't wait to run on the sun. Getting a lot another blow. We can't wait to meet the dawn. In the echo of the beginning. The dawn, the dawn, the dawn. Singing to the radio, singing those who come as walking along, rolling down along the coast, will really go so fast. Past the magazine along, past the cannon cock along, and soon we'll be all the land, down into the blue west ocean. Under the sun we are going fast, making all the traffic lights. We'll be sinking off our ships, dancing in the waves so high. This is Marsha. Hi, Marsha. We can't wait to see the cows. So bago nga pala tayo mag-irrigation, magbibigay muna tayo ng break sa mga baka. Yung break is yung pagkain nila, bibigyan natin sila ng fresh grass para mag-umpisa na sila makakain at para makapag-produce na ng gatas. At tara, samahan niyo. Andito naman tayo ngayon sa Red Paddock. Dito nyo makikita yung mga may sakit na baka gaya ng mga lame is hirap maglakad,
at yung mga may mastitis. So yung mga baka dito, ito yung mga ginagamot pa at mga nagre-recover para hindi sila makahawa sa mga good herds, sa first herd namin at sa second herd, at para makontrol, ma-isolate sila at makapagpahinga na maayos. Tara, samahan nyo ako, hikausin natin sila kasi kailangan nilang gatasan. So, ngayon naman, ang gagawin natin is mag-ship naman tayo ngayon ng K-line. Yan, isa sa mga irrigation namin dito sa New Zealand. So, papakita ko sa inyo kung ano ang K-line. Ito nga pala ang K-line. Yan, para siyang fountain, di ba? Paris. Ito ang ginagamit natin. Time check tayo. It's 8:28, almost 8:30. So tapos na kami mag-milking. Ang next naman na gagawin natin is maglinis. Ayan, ito yung iniwan ng mga baka pagkatapos gatasan, mga dumi. Black cow, red cow. Kaya tayo ay maglilinis ngayon. So, yan guys. Tapos na kami maglinis ng shed. Nakapag-plant wash na. Hindi ko na ipakita sa inyo kung paano. At nakapaglinis na ng yard. Ready na ulit para sa next milking mamayang hapon. At gagawin naman natin ngayon ay magpa-farm works tayo. Ang napagdesisyonan kong gawin is mag-tractor. So maglilinis tayo ng stone trap gamit ang traktor. Alright, so come on, let's go. So yun guys, mag-umpisa na tayo mag-stone trap at itatapon natin sa mga paddock. Ayan yung mga stone trap, ayan yung mga residues ng mga baka, mga dumi nila, mga
guys, so time check, it's 1:40 PM. So kakabalik na natin galing lunch. So ang ganap natin ngayon is kuha tayo ng mga baka.